Magandang umaga po mga kapatid sa Majuro Christian Church. Isang napakagandang araw po ng pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay nasa araw po ng pagsamba sa ating Panginoon at tayo po ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At tayo po ay nasa serye po ng salita ng Diyos. Inuulit po natin ang unang acronym ng salita ng Diyos na ating pong pinag-aralan ay may kinalaman po tungkol sa kung ano ang salita ng Diyos. Sa pangalawang acronym po ng salita ng Diyos ngayon ay nasa tema po tayo ng ano ang wastong pagtrato sa salita ng Diyos. Okay? Doon po tumatakbo o umiikot po yung ating bagong acronym sa salita ng Diyos. Ano ang gagawin natin kung ang salita ng Diyos ay totoo? Ito ang ating pundasyon, ang ating pananampalataya, ito ang ating buhay. So, ano ngayon ang gagawin natin? Paano natin tratuhin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay ngayon? Kaya po natalakay na natin ang sa salita, no, yung letter S. Ang una ay sundin ng may puso. Ito po ay tinignan natin sa Lucas 11:28. And then sa pangalawa po, yung letter A ay aralin ng may sipag. At ito po ay nasa Gawa 17:11. So, nasa letter L na po tayo mga kapatid. At ito po ang ikatlo na maaring makita natin sa kung paano natin tratuhin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Samahan po ninyo ako na basahin po natin ang Roma 12 sa talatang 2. Sa aklat po ng Roma, kabanatang 12, talatang 2, sa bagong tipan po natin tingnan ang Roma 12 sa talatang 2. Romans 12 verse 2. Ito po ang sabi po ng Biblia: huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ulitin pa ho natin ang isa, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Siya ang magpala ng kanyang mga salita sa ating pong mga puso. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon po na muling makasama ang mga kapatid sa Panginoon sa Majuro Christian Church. Salamat po sa time na ibinigay po ninyo sa amin upang magkasama-sama sa pag-aaral na ito. At sa pamagitan po ng ikatlong magandang kadahilanan kung paano namin tratuhin ang salita ng Diyos sa buhay namin bilang isang Kristiyano. Nawa po sa tulong ng Banal na Espiritu ay tulungan kami na maunawaan ang dinanais mong turo, Panginoon, sa umagang ito. Kayo magbigyan namin ng kaluwalhatian, patuloy ka namin mapaglingkuran at masamba sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan niyo po kami at itago mo ang inyong lingkod sa inyong likuran upang ang makita na kagandahan at kaluwalhatian
ay ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas, walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Salamat po muli sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. At nawa po doon sa dalawang nakaraan na atin pong binigang pansin ay nawa po ay nakatulong po sa atin ito, no? At talagang dapat nating buksan ang ating puso sa salita ng Diyos at aralin ito ng may sipag. Kailangan po ng sipag, sapagkat kung tamad po tayo ay talagang wala po tayong mapapala at hindi natin mapapakinabangan mabuti ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon sa ikatlong ito na makikita natin sa letter L sa acronym po ng salita, no? Ay masasabi po natin na ito ay linangin sa isipan. Yung salita pong linangin ay sa Ingles ay cultivate. At madalas ang salitang cultivate ay ginagamit ito sa paraan ng pagtatanim. Yung pumang lupa ay bubungkalin natin. Bakit po ito ang napakagandang ilagay natin sa acronym po ng letter L sa salita ng Diyos kung paano natin tratuhin ng maayos ang salita ng Diyos? Ang isipan po kasi ay parang lupa na maaaring tamnan. Kung pababayaan natin ang ating isipan, ay tutubo po ang mga damo, mga negatibong kaisipan, maling paniniwala, takot o pangamba o pag-aalinlangan kung pababayaan po natin ito. Pero kung lilinangin natin o bubungkalin ang ating isipan, ay maaari itong maging matabang lupa para sa salita ng Diyos. So siguro po nakakakuha na kayo ng idea, no, na talagang dapat nating linangin ang ating isipan sa salita ng Diyos, sapagkat kung tayo po ay magkukulang upang ito i-cultivate ang ating isipan sa salita ng Diyos, o sa ibang mga salita maaring sabihin natin yung ibabad natin ito, ang ating isipan sa salita ng Diyos, ay may dudulot pong napakaganda nito. Okay? Sa halip na magkaroon tayo ng takot, mga negatibong kaisipan, mga maling paniniwala, no, pag-aalinlangan, madalas po kasi nagsisimula sa isipan po yan. Kaya maraming nagkakaroon po ng anxiety, maraming mga nagugulimihanan, nag-aalala, hanggang sa talagang wala na silang mapagkunan, ay tinatapos na nila yung kanilang mga buhay. Kaya napakahalaga po na i-cultivate natin ang ating isipan ayon sa salita ng Diyos. Ang linangin po ay hindi basta alalahanin lamang. Ito po yung aktibong pagbubungkal ng isipan. Ang pagsasanay na mag-isip ayon sa Diyos, ang pagpapaamo ng bawat kaisipan upang sumunod kay Kristo. Kaya napakahalaga po nito, no? Paano natin magagawa ng ating isipan ay maging katulad ng kaisipan ng Diyos? Paano natin magagawa na sa bawat dapat na isipin natin, ito ay pag-iisip na talagang naaayon po sa ating Panginoon? Okay, kaya napakahalaga po ng ating pong pinag-uusapan sa mga sandaling ito, na yung isipan ng ating Panginoon sa Kristo ay mailagay natin sa ating mga isipan. Kaya hindi po basta-basta ito. At ganoon din naman po talaga yung mga nagtatanim po ba sa kanilang mga lupain, di ba? Hindi po basta-basta na talagang paano nila bubungkalin ang kanilang mga tatamnan na lupa, ay talagang dadanas sila ng init ng araw, tag-ulan, maputikan sila, talagang gagawa ka ng paraan
at mahirap, pero dahil gusto nilang mapakinabangang mabuti ang magiging bunga ng kanilang pananim sa kanilang lupain, ay kailangan nilang magtiyaga, disiplinahin ang kanilang mga sarili. At ganoon din po tayo, mga kapatid. Kung gusto nating mapakinabangan mabuti ang ating isipan sa mga mabubuting bagay, kung ano maidudulot nito, ay dapat pagsikapan din po natin. Sa mundong puno ng ingay ay magkakasalungat na mensahe, ay kailangan natin maging intentional po, no, sa ating pag-iisip. Hindi automatic pong mangyayari na ang isip natin ay puno po ng katotohanan. Wala pong automatic kung ganyan. Yung automatic ng isip natin ay pupunuin ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos. Kailangan nating linangin, i-cultivate ito araw-araw sa pamagitan ng pagbabasa, pagninilay ng salita ng Diyos, at pag-uugnay ng kanyang salita sa ating pang-araw-araw na buhay. Wala pong automatic na ganoon, mga kapatid, na talagang ito ay pang-araw-araw po na gawain na dapat sanayin natin ang ating sarili, ang ating isipan sa mga bagay na katotohanan ng Diyos. Ang hindi nililinang, no, na naisip ay madaling tabunan po ito ng kasinungalingan ng mundo. Kaya talagang nakakatakot po, dahil alam natin na ang mundong ito ay napakadelikado, napakasama. Pag nalingat lamang tayo ng ilang mga sandali, maaaring magbago ang lahat. Maaaring tayo po ay masumpungan na kasadlak. Tayo po ay masumpungan na bagsak sa harapan ng Panginoon. Dahil ang mundong ito ay talagang kaya tayong tabunan ng mga kasinungalingan. So, ano ang pumupuno, no, sa ating isipan? Ano ang nandiyan sa ating isipan? Ano ba ang mga nakalagay diyan? Ano ba ang talagang pumupuno sa ating isipan, ang nakalagay ngayon sa ating isipan? Sa dami ng ating iniisip, no? Problema sa trabaho, ano pa? Mga alalahanin sa pamilya, iniisip natin, plano sa inaharap, tapos sasabayan pa ng ingay ng social media, no? Ay may puwang pa ba para sa salita ng Diyos ang isipan natin? Kaya napakahirap po nito, no? At marahil siguro number 1 na dyan yung punong-puno po ng ang ating isipan ng mga social media, na mga nakikita natin, nababasa, naririnig na iba't ibang mga mensahe. Hindi po ibig sabihin na dapat wala nang ibang laman ang ating isipan, kundi ang tanong po ay ano ang namamayani diyan, ano ang nangunguna, ano ang madalas mong binabalikan sa iyong isipan, ano ang gumagabay sa iyong mga desisyon, diba? Ang takbo ng mundong ito o ang katotohanan ng Diyos, nasa dalawang bagay lamang po yan madalas talaga kung saan po tumatakbo ang ating isipan. Dito lang ba sa ibabaw ng mundo o isipan ng katotohanan ng Diyos? Nakakalungkot po kung ito ay punong-puno at babad na babad ng mga bagay lamang dito sa mundong ito. So ano ang ating ni-expect sa buhay na ito? Ang magandang balita ay kayang baguhin ng Diyos ang paraan ng ating pag-iisip. Okay? Kayang baguhin ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ang ating pag-iisip. Hindi ka nakakulong sa lumang pattern, no? O sa lumang buhay natin bilang hindi mananampalataya sa Panginoon.
sa pamagitan ng kanyang salita, no? At ng banal na espiritu ay kaya niyang baguhin ito. At maaari kang matutong mag-isip ayon sa kanya, no? At hindi perpekto, pero patuloy na lumalago at magsisimula sa mga pagtatanong na ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa sitwasyong ito. Paano ako mag-iisip kung si Jesus ang nasa kalagayan ko? Maaaring mga ganyan ang mga gandang tanong natin. Paano ko ba pag-iisipan ito? At kung ang Panginoon Kristo sa kalagayan ko ay ano kayang iisipin ng Panginoon? Paano ang gagawin niya gaya ng kaisipan ng aking Panginoon Kristo? At talagang ito po ay talagang pakikipagbaka natin, no, sa ating isipan sa pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoon Kristo. Kaya sana tulungan tayo na sa kaparaanan ng pag-iisip, gaya ng binasa natin kanina, no, na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Madalas kasi ito ang pumupuno sa ating isipan, ano? Lahat ng ayon sa mundo, yan ang nasa isipan natin sa mga desisyon, sa mga gusto nating gawin bilang isang makasalanan, no? Nandyan lahat ang mga bagay na yan. At kaya ito ang utos niya sa atin na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip ay ano? Bayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, kayang baguhin ng Panginoon ang ating pag-iisip. Sapagkat kung babaguhin ito ng ating Panginoon, ano ang ilalagay niya? Na maunawaan natin ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Iyon ang gusto natin na mangyari sa ating kaisipan. At ang susi rito ay ang salita ng Diyos. Kaya dapat bigyan natin ng panahon at bigyan ng oras, disiplinahin ang ating sarili upang gawin ang mga bagay na nararapat at mahabang oras at panahon sa kanyang mga salita. At walang imposible, no? And then kaya maganda ay idalangin natin ito sa Panginoon, no? Panginoon, dalhin mo ang aking isipan sa pagkakatulad kay Kristo. Maraming kaisipang pumapasok na hindi naman galing sa iyo, no? O sa ating Panginoon. Tulad ng pangamba, pagdududa, maling paniniwala. At ngayon, Panginoon, linisin mo po ang aking isipan. At turuan mo akong linangin ang iyong salita araw-araw. At hindi ko nais na umayon sa takbo ng mundong ito. Gusto kong magbago sa pamagitan ng pagbabago ng aking pag-iisip sa pamagitan ng aking Panginoon. So, mga kapatid, ang magandang paglalapat dito ay talagang magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Sa ikatlong kaparaanan ng pagtatrato sa salita ng Diyos ay malinaw na talagang dapat ay pagtuunan natin ng pansin at pag-iisip, no, ang salita ng Diyos. At kung baga sa una ay nakita natin na talagang gawin natin ito sa puso, magkaroon tayo ng sipag
upang tayo ay makagawa na ito ay linangin, i-cultivate ang ating isipan saan? Sa salita ng Diyos. Gusto nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Gusto nating malaman kung ano nakalulugod para sa Kanya. Pero number one po na dapat na baguhin ng Panginoon. No? Hindi lamang po ang ating puso, kundi ang ating kaisipan. At kung hindi po natin bibigyan pansin ang mga bagay na ito ay napakahirap, no? Kaya lagi natin tanungin sa Panginoon, tama ba itong iniisip ko, Panginoon? Kung ikaw ba ang mag-iisip sa kalagayan ko ito, ay ganito ba ang iniisip kaya ng aking Panginoon at tagapagligtas sa bagay na ito? Gusto kong magawa ang iyong kalooban, Panginoon. Kaya po, ang dalangin natin sa Panginoon ay talagang bigyan pansin natin ang salita ng Diyos. Tratuhin ang salita ng Diyos na talagang kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung ito'y ating pababayaan mula sa ating puso at isipan, ang pagdududa, ang kahinaan ng loob, at lalo't higit ang paglago ng ating pananampalataya sa Panginoon ay malaking hadlang upang ito ay hindi mangyari. Kaya nawa po ay bigyan natin ng panahon, no? Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa pagbubulay nito, at bigyan ng panahon na talagang i-cultivate natin ang salita ng Diyos sa ating kaisipan. At isa sa maaring gawin natin ay ang ilagay sa ating isipan ito ang isang 100%, no, na maaaring kaparaanan para mailagay natin, maiipon natin ito sa ating puso at isipan ay ang pagkakabisa, no, ng salita niya. Ilagay mo yan buong buo 100%. No? Yung mga talatang ito kapag na-memorize natin, nakabisa natin 100%, nandyan yan sa puso at isipan natin. At habang nandyan yan, gagawa yan sa ating buhay upang ipamuhay natin. At yan ang magsisilbing paraan, gabay upang malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay at magawa ang kalugod-lugod para sa Kanya, magawa ang kaaya-aya na bagay para sa ating Panginoon. Sapagkat sa sandali na ang ating isipan ay punong-puno ng mga bagay dito sa mundong ito, umasa tayo. Mga bagay na walang saysay, mga bagay na temporary lamang ang mangyayari. Ang gusto natin, yung may walang hanggan na bunga na magawa natin, at ito ang kalooban ng Diyos at ito ang kalugod-lugod para sa ating Panginoon. At kung mapapansin ninyo ay sa talatang 1 sa 12:1, no? Kung mapapansin po ninyo, kung tataas po kayo doon sa una sa verse 1, na sabi ni Pablo rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Okay? Naniniwala ko ay habang kinukultivate natin, nililinang ang ating isipan sa salita ng Panginoon, ay unti-unti ang ating sarili ay nagsisilbing handog na buhay para sa Diyos, no? Na siyang kaaya-ayang handog o pagsamba sa ating Panginoon. Kaya napakagandang magiging bunga nito, no? Na ang ating buong buhay, no, ang ating sarili mismo ay tila baga nagiging handog para sa Kanya, nagiging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya simpleng bagay na lang na punuin natin ang mga bagay na katotohanan ng ating isipan, kung ang ating sarili, ang ating puso
ang ating buhay ay talagang naibigay natin sa Panginoon. Kaya kasunod po yan, no? Kasunod po yan. Kaya sana ay tulungan tayo ng Panginoon na matutunan natin kung paanong linangin ang ating isipan sa salita ng Panginoon. Hindi po tayo, no, malulugi, hindi tayo maliligaw sa katotohanan, kundi itong magiging gabay natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito yung ikatlo na mabuting kaparaanan upang tratuhin natin ang salita ng Diyos. Ulit ko po, dapat sa puso, gawin natin ito mula sa puso, gawin na may sipag at linangin sa ating isipan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nawa po ay sa tatlong ito ay unti-unti hanggang sa matapos natin yung acronym ng salita ng Diyos sa tamang pagtrato sa salita ng Diyos, ay mas lalong makatulong po sa ating paglagong espiritual at sa ating pananampalataya sa Panginoon. At naniniwala ako kung ito ay magawa natin at mailapat natin sa ating mga buhay, ay talagang ang buhay natin ay talagang ang mangyayari ay maging isang handog na kaya-aya sa harapan ng Diyos. Yung ating sarili ay ating maialay para sa Kanya, sapagkat ito ang katampatang pagsamba para sa Kanya. Diba, meron tayong series sa prayer meeting natin, yung ang tunay na pagsamba na hinahanap ng Panginoon ng tunay na Diyos natin ay ang pagsamba. So hanggang sa ang ating mga sarili ay talagang may handog natin sa Panginoon, sapagkat ito ang hinahanap ng Panginoon na tunay na pagsamba. Okay, hindi lamang ang ating kamay, paa, mata, bibig, kundi mismo ang ating buong sarili ay talagang sumamba sa Panginoon. At isang bagay na masimulan natin ito sa pamamagitan ng ating isipan. Linangin ang ating isipan sa salita ng Diyos. Kaya nawa ay tulungan tayo ng Panginoon at walang imposible na magawa natin ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So nawa po ay loobin ng Panginoon magkasama-sama pa tayo sa ilang mga linggo upang maipagpatuloy ang ating pong serye, ano, sa salita ng Diyos, tamang pagtrato sa salita ng Diyos. At ito na po yung ikatlo. Okay? At nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos at ang ating Panginoon ang patuloy na magpalago ng ating pananampalataya sa Kanya. Mas lalo pa tayong lumalim, maging matibay sa pundasyon po ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mag-iingat po kayo lagi at lagi po kayong kasama sa aking mga panalangin, at ang dalangin ko ay patuloy ng Majuro Christian Church ay magpatuloy po ang ministeryo sa pagdadala ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng tao, lalo na po sa mga kababayan natin mga Pilipino. Bawat isa ay gamitin ng Panginoon. Ang ating mga bagong buhay na mula sa Diyos ay gamitin niya upang makapagbigay tayo ng kaluwalhatian para sa Kanya. Mag-iingat po kayo lagi at patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon. At ating kapatid na Hernan, sana po'y makasama na ninyo at lagi kayong kasama sa aking mga panalangin. At hindi po kayo mawawalay sa aking panalangin. Nandito lamang po kami na patuloy, ang inyong Kuya June at Elisel, ang aking buong pamilya ay patuloy na handa para sa inyo na laging gumabay mula sa salita ng Panginoon. Mag-iingat po kayo lagi at patuloy na siya ang magpalago ng ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ibinigay po muli ninyo sa amin upang makapagbulay ng mga salita mo, at naway gamitin po ito sa buhay ng bawat isa. Linangin ang aming isipan sa inyong mga salita. Bigyan mo kami ng karunungan at lakas upang magawa namin kung anong kalooban ng Diyos at kalugod-lugod para sa Kanya. Ingatan po ninyong bawat isa at patuloy na palaguin ang aming pananampalataya. Patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu katotohanan. Salamat po sa lahat ng ito sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless po at
Maranatha.